Magandang umaga mga ka-idol. Andito tayo ulit ngayon sa bukid dito sa mga tanim kong ube. Ito yung ube mga ka-idol. Bali maliit pa lang tong isang to pero yung iba ay mataas na yung gapang. Ayan. Nakagapang yan sa puno ng langka. Yung puno ng langka na yan mga ka-idol ay tuyo na or patay na. Kaya ang ginawa ko, pinagapangan ko na lang sila ng ube. Dito mga ka-idol, paano nga ba natin alagaan yung ube? Eto mga idol, yung ibabahagi ko sa inyo kung paano alagaan yung ube, yung sarili kong way ng pag-aalaga. Ang ginagawa ko dyan mga idol, nag-a-apply ako ng fertilizer twice a month. Ayun yung ginagawa kong paglalagay ng pataba dyan sa ube. Optional lang naman yun mga idol, yung paglalagay ng pataba, pero ako nilalagyan ko na rin ng pataba para masisigurado ko na makakalaki yung mga laman nila once na naglalaman na sila at lumago ng sobra. Ayan mga idol, yung ube ang taas na ng gapang niyan and talagang malago na. Ang kagandahan sa ube mga idol, kapag mataas yung ginagapangan nila, nakakalago sila ng sobra, and then once na mag-mature yan, makakapamunga yan mga idol. Sa ganito namumunga yan mga idol, sa pagitan ng dahon. Ayan, naglalabas ng bunga yan dyan once na mag-mature na yung baging nila. Naglalabas yan ng bunga, malaki yung bunga niyan, may malaki may maliit, and then ayun yung magandang gamitin pantanim mga idol. Tinatanim din yon para mas mabilis nyo maparami yung mga tanim yung ube, pabungahin nyo. At yung sign to harvest pala mga ka-idol ay yung kapag tuyo na yung mga baging ng ating mga tanim na ube. Ayun yung time na pwede nating hukayin yung laman, at the same time pwede na nating harvestin yung mga pinakabunga ng ating mga tanim na ube. Pero mga ka-idol, hindi sa babang parte namumunga yung ube. Ito, sinample ko lang yon. Hindi dyan sa babang parte. Sa mga duluhan ng baging yon. Yung mga dulong baging na once na maging mahaba na sila, katulad nito mga ka-idol. Yung mga padulong baging na yon, doon naglalabas ng bunga yon. Sa pagitan ng dahon ng dulong baging. Or yung matatandang baging na. And then mga ka-idol, ang ginagawa kong paglalagay ng pataba dyan, minsan side dressing. Naglalagay ako dito sa palibot ng puno ng ube. Ito yung palibot ng puno ng ube mga ka-idol. Yan, may natubo pa. Ang ginamit na pantanim dito yung laman mga idol, yung dulong laman ng ube. Ayan, dyan ako naglalagay palibot, paikot yan, nilalagyan ko, and then tinatabunan natin ng lupa yung pataba. Complete fertilizer yung inilalagay kong pataba dyan. Ayan, andito pa yung ibang puno nyan. Asan ba yan? Ito pala mga idol. Ayan, pa yung ibang puno ng ube. Yung iba ay maliit pa yung suloy, katulad nito. And then ito pa yung isang puno ng ube mga idol, yung malaking puno ng ube. Ayan, kung makikita nyo ito, bali tatlo yung tubo nya. Ayan, minsan side dressing yung ginagawa kong pag-aabono dyan, minsan naman padilig para mas mabilis ma-absorb ng ube yung nilalagay na pataba. Mas maganda talaga mga ka-idol kapag drenching or padilig yung ginawa nating paglalagay ng pataba sa kanila, kasi mas na-absorb agad nila yung mga nutrients ng nilalagay nating pataba. Ito yung shape ng dahon mga ka-idol, shape, heart shape, and then malalaki yung dahon ng ube na to. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan ng variety ng ube na to mga ka-idol. And then mga ka-idol, halimbawa panahon ng tag-ulan tapos gusto nyo mag-apply ng pataba, pwede namang ang gawin natin is yung side dressing or ibubudbud natin sa palibot ng puno. Yung tubig ulan na ang babasa doon sa abono para matunaw. Ayun yung mangyayari daw mga idol pag side dressing. Kapag panahon naman ng tag-araw, mas maganda kung drenching method na or yung padilig na. Ayun yung ube mga idol, dito sa medyo malayong part. Ayun, nakagapang doon sa tuktok ng puno ng langka. Yung isa pang pag-aalaga na ginagawa ko dyan mga idol, dyan sa ube, ay yung pagdidilig. Kapag panahon ng tag-araw mga idol, nagdidilig talaga ako ng ube. At least twice a week or once a week, pwede na yan mga idol, para makatulong lang na maging manatili na buhagag at malambot yung lupa. Kasi dito mga idol sa bukid, kapag tag-init, talagang tumitindi yung lupa or namumutok yung lupa sa sobrang init, tumitigas na mahihirapang maglaman yung ating mga tanim na ube or makilaki yung mga laman ng ating mga tanim na ube kapag mainit and matigas yung lupa. Kaya makakatulong yung pagdidilig mga idol
sa pagpapalaki ng laman ng ating mga tanim na ube kapag tag-init lang yan mga idol. Pero kapag tag-ulan, hindi na natin kailangan diligan yan syempre. Then mga idol, ito pa yung pinalalaki ko na tinanim kong ube or pinatubo ko muna dito sa plastic cups. Ayan. Tumubo na naman sila mga idol. Bali tatlo to, yung isa nailipat ko na. Kasi mabilis yung paglaki ng isa. Ito mga idol, yung dalawa natitira. Yung pinantanim ko lang dyan mga idol, yung bunga ng ube. Ganun lang kaliit yun. Kasi yung bunga ng ube mga idol, hindi pantay-pantay yung laki niya. May talagang malaki, may katamtaman ng laki, and then may medyo maliit. Pero mga idol, ang kagandahan doon, kapag napabunga natin yung mga tanim nating ube, mas mabilis natin mapaparami sila o mapaparami na natin yung mga tanim natin na ube kapag napabunga natin yan. Eto nga mga idol, yung planting materials lang nito is yung bunga ng ube. Tinanim natin sa plastic cups, and then ito na yung resulta niya. Palalakihin ko na lang yung suloy nito, yung hanggang siguro mga ganyang kataas pa, yung pag malapit na siyang gumapang. Ito pa yung isa mga idol, maganda na suloy nitong isa. Palalakihin pa natin yan para ilipat, bago ilipat yung style na parang gagapang na sila. Ayan. Ano lang din yan mga idol, yung sa bunga lang. Ito mga idol, yung isang sinasabi ko sa inyo nakasamahan nung dalawang nasa plastic cups, yung nailipat ko na. Ito yung nung na-transplant ko siya mga idol, kinain ng kuhol yung dulo. Ayan, naputol doon, and then sinibula naman siya ng panibago. Ayan, maraming sumibol doon sa katawan niya, bali tatlo. Ito yung pinakamahabang tubo niya mga idol, or yung baging niya na putol yung dulo kasi kinain ng kuhol. And then kakaulan yung mga dahon na bulok, yung ibang dahon. Pero ayos lang yung mga idol kasi nga tinubuan naman siya ng panibago dito sa mismong puno. Ayan, mabilis din lalaki, mabilis naman lumaba yung ube mga idol, lalo ngayong tag-ulan. Mabilis silang lumago. Ito mga idol, ito na yung permanent location ng taniman nito or permanent spot. Sa punong kahoy ko lang din pagagapangin niya mga idol. Dito sa puno ng mulberry, ito puno ng mulberry to eh. Kasi yung ube mga idol, mas maganda kung ang pagagapangin natin sa kanila, pagagapangan natin ay yung mga punong kahoy. Ganun lang yung ginagawa namin dito sa bukid mga idol. Ewan ko kung sa ibang lugar kung paano yung, kung gumagawa pa sila ng trellis para mahigapangan yung ube nila, or sa mga punong kahoy lang din sila nagpapagapang ng ube. Kagandahan kasi sa punong kahoy mga idol, kapag mataas yung punong kahoy, mas maraming, nakakalago sila ng sobra. Yung mga ube, mas nakakahaba pa sila na sobra. Ayan, katulad nga nitong ube na to mga idol, sa punong kahoy na kagapang dito sa puno ng langka. Then ito din mga idol, yung sa tugi or lesser yam na tanim namin, sa punong kahoy lang din nakagapang yan, sa puno ng bayabas. Kasi mas nakakalago sila na sobra pag sa mga punong kahoy sila nakagapang. Yung ube tsaka yung tugi or lesser yam, halos pares lang sila dapat sa punong kahoy pagapangin. Pero depende pa rin sa inyo mga idol, kung may panggawa kayo ng trellis or may mga materials kayo, pwede rin, nasa sa inyo yon. Ito naman mga idol, yung iba pang tanim na ube, sa bayabas naman nakagapang yan, sa puno ng bayabas. Ayan, ito yung puno ng bayabas, and then ito yung baging ng ube na nakagapang sa ibabaw. Ayan mga idol, kahit papano ay makakasigurado na ako na makakapagparami ko ng ube, kasi once na mamunga lahat yung mga tanim kong ube na yan, kahit ilang piraso lang yan, kapag nga namunga sila is marami dun sa mga duluhan ng baging, maraming mamunga yung ube mga idol. Makakapagtanim na tayo ng mas marami sa next planting season. So yun lang muna mga idol. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon ay please like, share and subscribe, and don't forget to hit the notification bell button para lagi kayong updated kapag may bago tayong upload. Yun lang muna siguro mga idol. Thank you for watching.